disclaimer lang guys, itong sasabihin ko is based on my experience dahil isa po akong OFW and kakauwi ko lang nitong September 17, 2021. So, fresh na fresh pa siya and yun na nga, sasabihin ko sa inyo yung mga impormasyon at mga proseso kung ano yung mga dapat yung ihanda pag uwi nyo ng Pilipinas. So, mga dapat yung malaman sa pag-uwi nyo sa Pilipinas, una, before the departure, kailangan nyo mag-register sa oasis.owa.com.ph. Then, for quarantine facilities. Second, for the swab test, land-based, kailangan nyo mag-register sa onehealthpass.com.ph. And yung panghuli is kailangan nyo mag-download ng Trace application. Ito siya, Trace application for contact tracing po siya. Kailangan siya, mag-register lang kayo ng information nyo, then lalabas na yung sarili nyong barcode. So, yung una namin ginawa bago kami umuwi dito sa Pilipinas, una mag-register kayo sa oasis.owa.gov.ph for quarantine facilities. I-register nyo lang yung pangalan nyo, yung personal information nyo, passport, yung address nyo. Then, nandun naman yung mga dapat yung sagutan. May mga asterisk siya na pula na dapat sagutan. So, hindi kayo maliligaw. So, kailangan guys, meron kayong active na email address kasi doon nila ipapadala yung OWA registration nyo katulad nito. So, next nyo naman po, after ng registration nyo sa Oasis, is for swab test. Ito po yung sa land-based OFW and sa sea-based OFW. Magkaiba po siya. So, sa case namin is land-based OFW kami. So, doon kayo pupunta sa onehealthpass.com.ph. Doon kayo mag-register ng mga information nyo ulit. Sa One Health Pass po, yung pag-register doon is complete information po. Marami kayong pipil-upan doon about sa flight details nyo, yung seat number, kailangan po siya. Then, tatanong din sa inyo doon kung na-vaccine kayo. And marami po siyang question, so kailangan nyo siyang basahin mabuti at masagutan lahat. Kasi, pag nasagutan nyo na po siya, padadala na po kayo ng barcode na ganito. Yung barcode na po yan is kailangan yung i-present pagdating nyo sa Pilipinas. Iba-barcode po nila yan doon, hindi po kayo makakapasok ng Pilipinas hanggang wala kayong barcode nito. So, sa case po namin is nagkaroon ng problema kasi yung One Health Pass namin is expired dahil nag-register kami 1 week before ng flight namin. So, sinasuggest ko po sa inyo na the day na magpa-flight kayo, dun nyo lang po kayo mag-register kasi may ano po siya, may tawag dito, expiration siya na 24 hours lang. So, pagdating namin sa Pinas, expired na siya. Then, nag-register kami ulit. Then, yun na nga, saka kami nakapasok. Kasi hindi ka talaga makakapasok pag wala kang barcode. Then, after nyo po sa barcode, magpipill up kayo ng katulad ng ganito. Yan, health card, health declaration card. Ayan, pipill upan nyo lang siya. Nandun, isusulat nyo din yung barcode. May barcode number yun doon. And isusulat nyo lang siya, sasagutan nyo lang. 2 papel tong binigay. Magkaiba siya. Personal information din siya. So, sasagutan nyo lang siya. Madali lang. Then, bibigyan nyo siya doon. Papasok na kayo. Then, after nyo makalabas doon, kukuha na kayo ng luggage nyo. Okay na siya. Then, paglabas nyo ng airport is ibibigyan kayo ng lunch. Kasi tanghali kami dumating. So, lunch binigay sa amin. Then, after nun, may bus na naghihintay na doon para papunta kayo ng hotel nyo. So, sa bus na sinakyan namin is bibigyan na kayo ng ganito yung OWA. Ayan. Nakalagay dito kung ano yung hotel na pupuntahan nyo. So, ito yung guide nyo siya, yung OWA Program and Services. Ito siya. Ayan. So, basahin nyo na lang siya. Nandiyan yung mga information kung ano yung mga dapat yung gawin. Then, after naman namin, pagdating namin dito sa hotel is ang dami naming pinilapan about personal information pa din tungkol sa mga
passport at mga flight details din namin. Then, isa-isang kwarto is required lang is isang tao lang. So, wala talaga kayong kasama kundi isang tao lang kasi kailangan nyo ng social distancing and kailangan i-quarantine kayo na isang tao lang sa isang room. So, pagdating nyo naman dito sa hotel is hindi na kayo pwedeng lumabas ng room. Iyon ang isa sa pinakabawal na gawin. Sasabihin sa inyo bago kayo bumaba ng bus, sinabi sa amin na once na pumasok kayo ng room, hindi na kayo pwedeng lumabas. At yun ang unang-unang paalala sa amin. Kasi once na lumabas kayo ng kwarto nyo, magbabalik to first day ulit kayo ng counting. First day ulit ang counting ng bilang nyo. So, talagang kailangan nyo sumunod sa protocol na wag lumabas at maghintay. After ng quarantine nyo, after ng 7 days nyo, isa-swab test kayo doon. Then, after ng 7 days, 2 days before malaman yung result, then 10 days lalabas na po kayo ng quarantine hotel. At uwi na kayo sa pamilya nyo. So, yun yung mga requirements na dapat nung i-present pag uwi kayo ng Pilipinas sa mga OFW. So, kailangan nyo mag-register sa Oasis. Then, second, yung magre-register kayo sa One Health Pass for the barcode. And yung pangatlo is magda-download kayo ng Trace application for tracing contact. Yun lang yung tatlo na yun. Pinadali na nila ngayon. So, hindi na tayo masyado mahihirapan. Then, sundin nyo lang yung tamang proseso nyo at makakarating kayo ng Pilipinas at makakarating kayo ng maayos dito sa hotel na pagka-quarantine ninyo. And yun na nga guys, sana nakatulong ako sa inyo. Yung mga information na yun is based on my experience. And sana sa mga may tanong, just comment down below at sasagutin ko yan. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just subscribe to my channel. Just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. And thank you for watching guys!